ngayon, punta naman tayo dito sa admission. Alam niyo naman yung admission mga, di ba? Ano pinag-iba ng admission sa confession? Admission, tandaan niyo lang dyan, statement of fact. Sa confession, acknowledging his guilt. Okay, example ng confession, ako pumatay. Inamin mo yung guilt, ako pumatay, ako nagnakaw. Yung admission, inamin mo lang yung facts. Acknowledgement of fact or statement of fact. Akin yung baril na ginamit doon, akin, pero hindi ako pumatay. Hinaram lang yun, admission yun. May inamin ka lang sa pangyayari. Pero hindi mo inamin yung guilt, admission. Oo, nandun nga ang fingerprint ko, akin yung fingerprint. Pero hindi porket akin yung fingerprint, ako nang pumatay dyan. Admission pa din, statement of facts lang. Confession, ako pumatay. Ayan yung pinag-iba ng dalawa. Tandaan yung mga keyword, admission, statement of facts, or acknowledgement of facts, confession, acknowledgement of guilt. Ito pa, definition of admission. Is a clear, categorical, and voluntary declaration on a matter of fact. Fact, tandaan nyo lang yung fact. Confession, declaration of guilt. Ito pa mga bali. Confession, specific. Pag may specific admission, confession na yun. Specific admission as to the guilt. Tandaan niyo yung word na guilt. Pag may nakita yung guilt, yun namin, confession. Pag facts lang, admission. Ito. Flight from justice is an admission by conduct. The wicked flees when no man pursues, but the innocent is as bold as lion. O pagka, hinahanap ka na ng batas, para ka na rin umamin, diba? May namin ka sa pangyayari, admission of conduct. Kasi yung mga may sala, yung mga wicked, yung mga masama, sumisibat. Diba? Kahit wala namang umahabol. Pero innocente, mag-standing on the ground yan lagi. And fight from justice is an admission by conduct. Compromise, ano naman yung compromise? A contract whereby parties by making a reciprocal concession avoid the litigation or put an end to one already commenced. Compromise is an agreement made between two or more parties as settlement of matters in dispute. Yun yung compromise, mga badi. Sige. Magana kayo, nagkasundo. Yan lang yung compromise. Nagkasundo kayo. Agreement na magsisettle na kayo in a matter in dispute. Ngayon, ito, baka lumabas. Paano pag nag-offer ng compromise? Offer compromise not admissible. Rule in civil cases, an offer of compromise is not an admission of any liability, and it's not admissible in evidence against the offeror. Pagdating sa civil case, mga badi, yung kompromiso, sige, na lang yan, bayaran ko lang yung yung utang ko sa'yo. Sa civil case, utang, bayaran mo na lang, para okay na. Not admissible in evidence yun. Diba? Pagdating sa criminal case, an offer of compromise by the accused may be received, pwede nang magamit as evidence as an implied admission of guilt. Pag nag-offer ng compromise ka sa criminal case, pwede siyang magamit as evidence sa'yo. Pero sa civil case, hindi siya pwede magamit as evidence sa compromise. Alam mo sa criminal case, napatay ko anak niyo, sige bayaran mo na lang kayo 50,000. Kung nakipag-compromise ka, babayaran mo na lang. Criminal case yun, nakapatay ka, hindi pwede. Pwede yung magamit sa'yo as evidence yung pag sabi mo na babayaran mo kasi it is an implied admission. Napapaiwatig ka na, umamin ka na. Implied admission of guilt. X is charged with rape. Sabi ni X, bayaran na lang kita pera.
pamilya ko, bayaran ko rin. O the family refused to accept the offer. Here, the offer of X ba yung pagkikipag-compromise siya, pwede magamit sa kanya sa ebidensya? Sa kamitang case. Civil case, hindi pwede. Yan yung rule. Tandaan nyo lang compromise. Agree, settlement. Ipag-compromise. So ka. Ito na ang plea of guilty mo, buddy. Rule and plea of guilty later withdrawn or unaccepted offer of a plea of guilty to a lesser offense. Makinig. Kasi namin sing plea of guilty to a lesser offense, yung tayo makinig ng buti ha. Nangyayari ito sa pre-trial. Bago mag-trial, di ba? Pre-trial. Arraignment, pre-trial. Sa pre-trial, pwede mong gawin yung plea of guilty to a lesser offense. Sa example ng plea of guilty, sinarge ka ng murder. Sabi mo, sige, guilty na ako ng murder. Aamin ako. Pero yung penalty, pang-homicide lang. Tumawad ka kaya. Yan. Plea bargaining. Bayan yung plea bargaining na sinano ni buddy. Plea of guilty to a lesser offense. Yan yung plea bargaining. Bayan yung ibig sabihin ng tumawad ka. Sige, aamin ako sa robbery. Para wala lang, hindi na tatagal, amin ako sa robbery. Alam niya naman siguro na convict siya. Sa robbery, sige, amin ako sa robbery. Pero yung penalty ko, pang theft lang, masama. Ayun yung ibig sabihin ng plea bargaining, mga mali, ginagawa yan sa pre-trial. Pero dapat same elements. Pagka-murder, homicide, gano'n. Pagka-robbery, theft, hindi pwede umamin. Sige, amin na ako sa murder. Yung krimen ko, pang theft, hindi pwede. Dapat halos same elements sila ang ibabawas mo. Yung plea bargaining. Ano nangyari dito? Ha? Yun yung lower offense. O lower penalty. Ibig sabihin ng plea bargaining, bababa yung penalty o pag ginawin mo yung krimen. May pagtawaran ka sa prosecution sa nagkakaso sa'yo pag nakasuhan ka. Sige, ikaw na nagkakaso sa akin, amin ako. Basta yung penalty, amin ako sa murder. Pero yung penalty ko pang homicide. Bababa yung penalty. Murder pa rin, ang liability mo, murder pa rin. Pero ang penalty mo lang, ang kukulong mo lang, pang homicide. Aamin ka sa robbery pa rin. Pero ang penalty lang na isa-serve mo, pang theft. Ganun pa rin ang krimen. Pero penalty lang bumaba, hindi yung crime. Yan yung plea bargaining. Ang nangyari dito, tinan nyo, rule in plea of guilty later withdrawn or unaccepted offer or a plea of guilty to lesser offense not admissible in evidence. Ang sabi mo, sige, amin ako. Amin na ako sa murder. Pero pang-homicide. Pero binawi mo, hindi na pala ako amin. Lalaban na ako. Yun pwedeng gamitin yung ebidensya sa yung plea of guilty na binawi mo. You know, rule in plea of guilty later withdrawn is not unadmissible. Hindi pwede magamit sa iyo. Pag withdraw, binawi mo. Ito rule in an offer to pay for the payment of medical or hospital or expenses occasioned by an injury, not admissible. Not admissible yan Not admissible, wala yung inan. Redundant. Not admissible in evidence as a proof of civil or criminal liability for the injury. Ba't tinulungan mo nga siya eh? Sample pure accident, nabangga mo yung tao. Pure accident, walang dulo, walang kulpa. Kasi tumawid siya bigla eh. Ba't tumawid siya bigla? Kasalanan niya, pure accident. Sa jimaan niya, sa bukwan. Naimay natin yan. Pure accident, tumawid siya. Sama, sige, bayaran mo na lang yung hospital mo. Diba, compromise eh. Pag-compromise, bayaran, hindi pala compromise. Ano yun, offer to pay. Bayaran ko na pang hospital mo. Hindi, bakit nag-offer to pay ka? O, sige, parang umamin ka ba? Hindi. Hindi na. Admissible in evidence yun. Tumulong ka na nga lang eh. O, ito admission by third party. Ano naman ito mga buddy? Or ang other term admission by third party is res inter alius aka altere no serenan betrul. Ano ibig sabihin ng admission by third party? The rights of a party cannot be prejudiced by an act, declaration, or omission of another, except as hereinafter provided. Ganito
yan. Dalawa kayo nahuli. Nahuli kayo. Nagnakaw ng 7-Eleven. Yung kasama mo umamin. Sabi na sa, kami ang nagnakaw ng 7-Eleven. Ako, pati siya. Yung pag-amin niya na yun, hindi yung pwedeng gamitin laban doon sa kabila. Bawal yun ang tawag admission by third party. Ha? Tandaan nyo. Antayin mo siya umamin. Pero yung sinabi niya na, yung sinabi niya na, kasama ko to siya, nagnakaw. Hindi, yung pagsabi na siya ang magnakaw, hindi yung pwede magamit yung pag-amin niya. Ang tawag sa namin niya kasi admission by third party. Hindi yung pwede magamit laban sa isa. Pero ang rule, kailangan pumalag nung isa. Kailangan niya magsalita. Hindi, ba? Asa nangyari pag hindi siya nagsalita, para lang siyang umamin admission by silence. Silence means yes, di ba? Kailangan niya pumalag para hindi magamit laban sa kanya yung admission by third party. Kailangan niya, hindi kita kasama doon. Pero kung nanahimik lang siya, wala magagamit na laban sa kanya yung admission by third party. Kung mananahimik siya, ang tawag doon admission by silence. Pero para hindi magamit sa kanya yung admission by third party, kailangan niya pumalag. Hindi kita kasama. Ganon. Tandaan niyo lang sa admission by third party, umamin yung third party. Dinamay ka niya sa amin, hindi yung magagamit laban sa'yo. Pero as a rule, dapat pumalag ka, huwag kang manahimik. Ba? Kasi pag nanahimik ka, tawag admission by silence, magagamit na laban sa'yo. O yan yung res inter aelius acta or admission by third party. O pag wala yung admission by third party ay yung other res inter aelius acta rule. Yan na yun, na-explain ko na, ito na yun. Parang yan na rin yung point niya. Ba? Yung isa, pinapamin na, dinamay niya sa amin, yung isa hindi yung magagamit. Pero pag nanahimik, madadamay siya. Meron tayong exception sa res inter aelius acta or admission by third party. Isa na nga doon is admission by silence. Sa general rule, bawal magamit yung admission by third party laban sa'yo. Pero pag nanahimik ka, admission by silence, madadamay ka sa admission by third party. Isa-isahin natin yung apat na yan. Admission by co-partner or agent. Ganito. Within their authority, a co-partner, agent, or joint owner or joint debtor or another person jointly interested with the affected party can make a binding act or statement. Meron tayong partnership. Ito example. For example, August 2, 2007, ADI executed a special power attorney, SPA, authorizing her father, Boeing, to enter into a contract of lease with a potential tenants of her condominium unit. Ang ginawa dito ni ADI, yung tatay niya, binigyan niya ng SPA, Special Power of Attorney, na inauthorize yung tatay niya na mag-enter sa contract of lease. Si ADI is the principal, while Boeing, yung tatay niya, representative niya. Kasi may SPA eh. Agent. Buyer, ayun yun, agent. Yung principal si Adi, yung agent niya, tatay niya, binigyan niya ng SPA. A month later, Boeing met Husi in Chick. Si Boeing, yung representative niya, di na nakita si Husi, who was interested in renting the unit. On 14 September 2017, Boeing and Hu signed the contract of lease with monthly rent of 15,000. Nagkasundo ba si Boeing tsaka si yung check na yung buwan ng upa 15,000. So price at how low the rental fee was, nabigla si Adi, ba't ang baba ng rental fee? Di ba si Adi yung may-ari talaga? Adi demanded that UC pay, magbayad ka ng 25,000 monthly. Si UC entered that he will only pay 15,000 like he agreed Boeing. The contents of SPA can prove that ADI appointed Boeing as an agent and authorized him to enter into a contract of lease. Can show that agency was existing when Boeing entered into the contract of lease. Once these facts are established by Husi can then offer the contract of lease as evidence of ADI's act of agreeing to the rental 15,000 per month. Ito ang nangyari. Admission by co-partner or agent.
Co-partner eh. Ang umamin, co-partner mo agent, mo ikaw yung may-ari, di ba, ng paupahan? Yung may-ari ng paupahan, 25,000 talaga. 25,000 talaga. Kaso binigyan mo ng SPA yung si Boying, bigyan niya ba? Agent niya na or partner niya. Nangyari agent niya ng partner niya. Yung sabi ni Boying, ang sabi ng agent niya, 15,000 na lang. O sabi ng umupa, sige, okay, 15,000. Nagulat yung mismong may-ari. Dinedemand niya doon kaya, dinedemand niya doon sa in-check na hindi 25,000. Ngayon papakita niya nung in-check na ito, kontrata na yun, 15,000. Umanahimik ka na. Umamin na yung, nag-admit na yung, ito na yung admission ng co-agent. Walang magawa yung may-ari. Yun ang tawag doon, admission by co-partner or agent. Nag-admit yung third party. Sino ba yung third party? Di ba admission by third party? Sino ba yung third party? Yung agent. Wala magagawa yung may-ari. Kasi umamin na yung third party, yung co-agent niya. 15,000 talaga. 28,000. Kasi umamin na yung admission by co-partner or agent, 15,000 lang. Next. Tanong. Ay, wala. Ito naman, ayun na nga. Admission by conspirator. O sabwat mo. When one or two or more persons agree to commit a felony and decide, alam mo na yung conspiracy, di ba? Nagkaroon ng agreement sa inyo. 3 or more, or 2 or more nag-agreement, tapos napag-desisyonan nyo na gawin. They are deemed conspirators, tapos unless conspirators, may conspiracy. As provided in the RPC, conspirators will be found guilty of each other's act or omission because they have and act under a common purpose and a common design. Halimbawa, sige, ito example. For instance, Louis and Chris conspire to shoplift alcohol from a mini mart during city while liquor ban. Nagkaroon ng conspiracy sa kanila dalawa na mag-shoplift, magnakaw dun sa mini mart. To effect the shoplifting, Louis borrowed my car and told my Chris and I will steal some soju. My lent Louis a car, thinking Louis and Chris will only attempt to bribe the store crew to sell them some alcohol. Once at the store, Louis spoke with and distracted the cashier. Meanwhile, Chris hid behind the aisles, took 5 bottles of soda and put them inside his backpack. In court, the prosecution introduced the evidence of conspiracy. CCTV footage showing Louis and Chris getting out of the car, and Louis distracting the cashiers while Chris steals the alcohol. The existence of the conspiracy when admission was made, and the conspiracy and felony as a substance of the admission. After establishing these facts, the prosecution introduced Louis' extrajudicial admission to May as evidence against both Louis and Chris. If the conspiracy is not established, first, the prosecution can only offer Louis' admission as evidence against Louis, but not against Chris, pursuant to the general rule on res interius acta. This rule is applicable to extrajudicial and not to admission done in open court. Okay, next. Ito ang nangyari. Sopar niyo mo. Lalakad pa. Sira lang. Sana yun? O, di ba si Louie at si Chris, nag-conspiracy sa kanila na mag-shoplift ng alcohol. Ngayon ang ginawa nito ni Chris, diba? Sinabi niya kay May, diba? Louie borrowed my car and told May, Chris and I will steal some soho. Nakahiram siya ng kotse ni May. At sinabi niya doon kay May na magnanakaw kami ng soju or soho doon sa minimart. Nung pinahiram na niya May yung kotse, ang sabi ni May, bakit ito sabi ni May, Si Louie nanghiram sa akin ng sasakyan. Ang sabi niya, magsha-shoplift daw sila ni Chris. Diba? Doon sa admission ni May, diba admission by third party yun, madadamay sa amin. Baka sabi niya, nanghiram sa akin si Louie. Nanghiram sa akin si Louie ng kotse or ng sasakyan para magnakaw daw siya doon sa 7-Eleven. Ngayon, dahil mayroong conspiracy kay Louie at kay Chris, doon sa inamin ni May,
madadamay pati yung isa. Kasi ang kahit ang binanggit din ng kay Lula, may conspiracy sa dalawa eh. Dama yung isa doon. Ang tawag doon, admission by conspirator. Dito naman sa admission by freebie, pag sinabi kasing freebie, mga buddy, ito yung ano, ikaw yung successor, ikaw yung bumili ng lupa, o di kaya ikaw pinamanahan ng lupa, tawag sa'yo freebie. Mo ikaw tumanggap, pinamanahan ka ng lupa, or ng motor, o kahit anong gamit, o di kaya pinili mo, freebie ng tawag sa'yo. Ito to. Example, A sold, binentahan ni A ng peking jewelry or jewel. Si A, binentahan niya si B ng peking jewelry. At sinabi niya kay B, peke. Kaya mura yan kasi peke. Peke. Thus, this utterance was heard by W. Narinig ni W. Later, binenta ni B yung jewel kay C. But he represented that the jewel was genuine. Diba? Here, W can testify that he had heard A and B that the jewel was fake. The statement of A binds B because it was made by a freebie. Yan. Ano pa, another example? Medyo magulo. Ganito na lang para mas madali. Lola. Yung lola, meron siyang lote, 1 hektar. Yung lola, may lote siya 1 hektar. Sabi niya, sapo niya, ipapamana ko sa yung 1 hektar. Ito yung papel. Ngayon yung lola, bago niya ipamana, yung 1 hektar, sapo niya, yung 1/4 ng hektar na yun, binenta niya na pala. May deed of sale na may agreement na nabenta na may kasulatan na. Ngayon ang tawag dyan sa apo niya na nagmana, freebie. Ang ginawa ng apo, pinapalaya sa yung ng lola ko to pinamana sa akin ng lola ko to. Diba? Alis kayo dito. Ngayon yung apo, hindi na siya makalatan, hindi na siya makapalag kasi binenta na ng lola niya dati yung 1/4. Pag pinakataan ng papel yung apo, anong tawag na admission by freebie? Yung lola kan umamin na yung lola niya na binenta na. Diba? Yung admission by freebie. Wala siyang magawa. Ito na yung admission by silence. Diba, pag umamin yung third party, kailangan pumalag ka. Kasi pag hindi ka pumalag, kasabay kami nagnakaw niyan, pati siya. Pag nanahimik ka lang, admission by third party, mawala ng visa. Tayo doon admission by silence. Okay, meron tayong judicial confession, meron tayong extrajudicial confession. Saan ginawa yung confession dito sa judicial? Sa korte, yung extrajudicial confession saan ginawa? Sa labas ng korte, outside of the court. Pwede sa police, sa media, or sa lawyer. Extrajudicial confession outside the court and cannot sustain a conviction unless corroborated by evidence of corpus delicti. May tandaan mga badya. Yung judicial confession, tatanggapin agad, makapag-produce, it can sustain conviction. Umamin ka sa korte. O ako nagnakaw, it can sustain conviction. Pero ang extrajudicial confession, umamin ka sa pulis. Sa pulis ka lang umamin eh. Mapapakonvict ka lang kung merong suportado ng corpus delicti. Ano yung corpus delicti? Body of the crime. Corpus delicti may refer to body of the crime. Or the actual commission of the crime charge. Or the fact that the crime has been actually committed. Yun yung tatlong, ibig sabihin ng corpus delicti. Body of the crime, the actual commission of the crime, or the fact that the crime has been committed. Ibig sabihin ng corpus delicti, mga buddy,
body of the crime, ito yung mga magpapatunay na nangyari yung krimen. Yan lang yung yan lang yung purpose safety. Yan yung mga magpapatunay na may krimen talaga. Ano ba yung magpapatunay? May bangkay ng tao. Corpus delicti yun. Kutsilyo na may dugo, na may fingerprint. Corpus delicti yun, magpapatunay yun na may nangyaring krimen. Kailangan dito sa extrajudicial confession, kailangan suportado siya ng corpus delicti. Kasi ano ba? Ako ang pumatay. Umamin ka sa pulis, ako ang pumatay. Saan yung corpus delicti? Ikaw, saan yung bangkay? Saan yung mga kutsilyo? Saan yung mga ebidensya? Ano yung magpapatunay na ikaw pumatay? Wala, o di wala, hindi yan, it cannot sustain conviction. Yung extrajudicial confession, it can only sustain conviction kapag suportado siya ng corpus delicti. Pero dito sa judicial confession, no need na ng corpus delicti yan. Sa korte, it can sustain conviction. O requisites for a valid confession. Para maging valid yung pag-amin mo. Confession must be expressed and categorical. Binabanggit mo sinasabi. Hindi lang tanong na in-express mo, pinapayawat. Hindi mo lang siya basta pinapayawatin. In-express. Confession must be intelligent, voluntary given. Dapat walang violation sa Article 3, Section 12 of the Constitution. Ano ba yung Article 3? Diba sa Bill of Rights? Yan. Para maging valid yung confession. Pag sinabing ano yung interlocking confession mo ba din? Is a confession in a criminal case corroborative of each other as to impose faith that they must have a basis in fact. Ayun o. Corroborative of each other. O, confession. Umamin ka sa criminal case corroborative of each other. Ano mga tatlo kayo? Nagnakaw kayo tatlo ng 7-Eleven. Nagnakaw kayo ng tatlo ng 7-Eleven. Tapos, yung isa pumunta sa Mindanao, yung isa pumunta sa Visayas, yung isa nagkalat-kalat. Nung nauli na sila, nung napunta sila sa korte, inamin ng isa, oo, kasama ko yun si Pedro. Yung isa naman, kasama ko yun si Juan. Yung isa kasama ko yun si Jose. Yung confession nila nag-interlock sa isa't isa. Mga gamit ko yung confession mo sa malaban sa bawat isa. Yung sabi na interlock yung confession. Kasi Juan, kasama ko yan. Doon sa 7-Eleven siya ang nakaw ng Sodyo. Kasi Pedro, kasama ko yun yan. Siya nagnakaw ng pulutan. Diba yung sa 7-Eleven? Yung tatlong confession yun, dugtong nag-interlock sa isa. Sa mga gamit yung sa bawat isa sa inyo. Basta yung previous conduct as evidence or similar conducts, evidence that one did or did not do a certain thing at one time is not admissible. Hindi pa rin ginawa ko na dati, gagawin ko na ulit ngayon. Ngayon yung similar acts evidence, bawal yan. Previous conduct as evidence, bawal yan. Sa labawa, may pinatay na siya dati. Yung isang akusado, may pinatay na siya dati. Nakalaya na siya. Next, may nagkakaroon naman yun ng conduct sa trial about sa pagpatay na naman laban sa kanya. Diba? Pwede bang gamitin ebidensya yung pagpatay niya dati sa pagpatay sa kaso ngayon ng pagpatay? Hindi pwede. Ang tawag doon similar act or previous conduct as evidence. Hindi pwede, pumatay ako dati, ako na naman pumatay dito. Hindi pwedeng gamitin yung conduct niya dati, yung previous conduct niya, hindi pwedeng gamitin sa ebidensya laban sa kanya ngayon. Yung previous conduct or similar act as evidence. Ito yung alius actere nocere non-debate part 2. Kasi yung part 1 natin, res inter alius acta altere nocere non-debate part 2. So part 1 natin, admission by third party. Yung part 2 ng res inter alius acta, ito previous conduct as evidence. Bawal yan tanggapin yung previous conduct na bawal gawin sa ebidensya. Testimonial knowledge. Testimony generally confined to personal knowledge, hearsay is excluded. A witness can testify only to the facts which he knows to be... Yun nga sabi natin kanina. Yung witness, pwede lang siya mag-testify dun sa meron ng personal knowledge. Derive na lang galing sa kanyang perception. Otherwise, hindi siya pwedeng tanggapin ang testimony niya kasi hearsay na yun.
When is evidence hearsay? When is evidence is hearsay? Kailan mo sabi na hearsay yung evidence? An evidence is hearsay if its probative value is not based on personal knowledge. Hindi naka-base sa personal knowledge, hindi yan nakita na regular din sa iba. O di kaya kapag yung witness, but on knowledge of some other person, wala siya, hindi siya nagatin sa witness stand. Hearsay, diba? Diba? May sinulat siya sa sinumpang salaysay niya. Pero sinumpang salaysay niya, hindi siya nag-attend sa korte sa witness, hindi siya pumunta sa witness stand. Yung sinumpang salaysay siya, magiging hearsay na lang yun. Hindi siya pumunta doon. Ang other term ng hearsay, mabali, second-hand evidence. Second-hand evidence. Meron pa tayong tinatawag na double hearsay, di ba? Sinabi mo din sa isa. O yung sinabi mo sa isa, double hearsay or multiple hearsay yun. Lalo, hindi tatanggapin yan. Self-serving declaration. Ito yung mga declaration. It is a declaration is one that is made by a party out of court na pabor sa kanya, kaya self-serving. Ginawa niya out of court na pabor sa kanya. Hindi ako pumatay. Kasi wala ako dyan sa pinangyarihan na yan. Yan, self-serving declaration. Ano yung mga rason bakit yung hearsay evidence is hindi tinatanggap sa korte? Ano yung mga rason? It is excluded because the party against whom it is presented is deprived of the right and opportunity to cross-examine the person to whom the statement is. Diba sabi ko kanina, yung isa may affidavit na siya. Pero, nung nasa korte na wala siya doon, magiging hearsay lang, hindi ma-include. Kasi mawala ng karapatan yung akusado na i-cross-examine siya. Dapat i-cross-examine siya. Pag hindi siya na-cross-examine, walang kwenta yung affidavit niya. Hearsay na lang kasi hindi siya na-cross-examine. Kaya the declaration is not made under oath. The court had no opportunity to observe the demeanor of the witness. An affidavit, di ba, is hearsay. Sabi ko naman, di ba, affidavit is hearsay. And hence not admissible unless the affidavit is presented in court. Walang kwenta yung affidavit, magiging hearsay lang yan. Magiging hearsay pa rin kung hindi ka nag-attend sa court. Hindi mo na-present sa court. Alam niyo na yan, independently relevant statement. Alam niyo na yan kanina. Exception sa hearsay. Hearsay, ulit-ulit. Ito na ba exception sa hearsay, Mama Di? What 13? Meron tayo. As a general rule, di ba? As a general rule, yung hearsay hindi tinatanggap. Pero in every general rule, there's an exception. Ano yung mga exception kung saan yung hearsay pwede nang tanggapin? Yung dying declaration. Isa-isayin natin. Dying declaration, the declaration or statement of a dying person, papatay na. In this case, hearsay, because it was given outside of court. Despite the fact that the statement is hearsay, this statement is admissible in evidence because of the belief that the person is about to die will not lie. Kahit hearsay lang yan, mamamatayin siya, hindi yan magsisungaling. Example. Diba? Binaril yung lalaki. Binaril si Pedro. Pagbaril kay Pedro, dumatay yung pulis. Si Pedro ang malagot, tarong hindi nga mamatay na. Sinabi niya sa pulis, ako matay sa akin si Juan. Nakita pa ng pulis na binaran ni Juan? Wala. Yung pagkasabi ni Pedro sa pulis, hearsay yun. Pero dahil ginawa na doon, mamamatay na siya. Yung testimony na sinabi niya ng pulis, si pulis pa nag-testify sa korte, hearsay yun. Pero tatanggapin siya sa evidence kasi dying declaration. Yun yung exemption. Hearsay siya, pero dying declaration, tatanggapin sa korte. Yan lang yung kasimplihan dying declaration. Other term ng dying declaration, antemortem statement, statement in articulo mortis, or declaration in extremis.
Yan. Huwag yan ka na mag-focus sa mga other names niya. O ito to. Ito yung requisite ng dying declaration. The declaration is about the cause and surrounding circumstances about the declaration. Dapat ang inamin niya mga buddy, ang sinabi niya doon sa pulis, yung circumstances lang about sa pagkamatay niya. Ang pumatay sa akin si Pedro. Pero nung mamamatay na siyang inamin niya, may anak ako sa labas. Hindi yun dying declaration kasi hindi naman yun about sa pagkamatay niya. Tanda niya na, may kabit ako 3. Hindi yun dying declaration. Dapat masabi lang na dying declaration is about lang sa pagkamatay niya. Si Pedro ang pumatay sa akin. Ganun. Number 2, when they made the declaration, the declarant believed that they were about to die. Yung declarant, alam niya na mamamatay na siya. Paramdam niya mamamatay na siya. Pag nag-survive sila, if they survive, kasi pag nabuhay, the declarant would have been a competent witness. Kung mabuhay siya, competent witness siya, kaso namatay. Kailangan, the declaration is offered in a criminal trial for declarants death about sa pagkamatay niya. Kailangan niya dito mamatay. Sa declaration, kailangan mamatay ng declarant. Kasi pag hindi namatay, kaya nga dying eh. Pag hindi namatay, hindi na dying declaration yun. Baka may ibang tawag doon mamaya pag hindi namatay. Ang tawag niya doon is parts of res gestae pag hindi namatay. Ito ang statement of decedent or unsound mind. Wala na ito ngayon. Parang na-exist na ito ngayon. Yung namatay. Hindi natin di-discuss yun. Or yung dead man statute. Ano nangyari kasi dito mga sa dead man statute na yan? Ganito yun, kaya dead man statute. Si Juan at si Pedro magtropa. Si Juan si Pedro magtropa. Ngayon, nangutang si Pedro kay Juan. Nangutang si Pedro kay Juan ng 10,000. May verbal agreements lang. Nangutang si Pedro kay Juan ng 10,000. Tapos sabi ni... O sige, bayaran ko yan, sabi ni Juan. Ngayon, anong namatay si Juan, sino magbabayad? Nagsampa na si Belkay si Pedro doon sa pamilya or sa asawa ni Juan para masingil. Ang nangyari kasi noon, yung namatay, kukunin yung mga ari-arian niya, yung pangbayad. Tapos ang sinabi niya, hindi, bukod sa 10,000 na yan, agreement namin, magdadagdag siya ng 5,000 na interest. Yung sinasabi niya ng 5,000 na interest, wala na yun. Hindi na paniwala ng korte yun. Yun yung dead man statute. Kasi namatay na yung tao, sumarado na yung bibig niya, huwag mo na, hindi na yan pwedeng makausap. Ikaw, itik ko mo na yung bibig mo. Kung ano lang yung napag-usapan ng 10,000, yun lang, yung 5,000 na sinasabi mo, wala na yun. Tumikom lang bibig ng patay, tumikom na rin yung bibig mo. Huwag ka lang, yan yung dead man statute. Ito na yung declaration against interest, mga buddy. Ganito lang ang simple yan. Diba kanina, nabuta ng pulis yung tao, mamamatay na. Ang pumatay sa akin, si Pedro. O dahil declaration yun, kasi about sa pagkamatay niya. Pero nung mamamatay na siya, ang inamin niya, hindi about sa pagkamatay niya. Ang inamin niya, mamatay na siya, mamatay. Ano ako dati, wakwak. Ganun ma. Wakwak ako dati. Ang sinabi niya, mayroon akong anak sa labas. O kung sa ibang bagay, ang inamin niya, tayong declaration against interest yun. Pero pag ang inamin niya is about sa pagkamatay niya, sinong pumatay sa kanya, dying declaration. Pero pag ibang inamin niya, ayun na ako sa labas, may utang sa akin si ganito, declaration against interest yun. Tandaan niyo yan. Wakwak ako dati, no? Mas ng tama mo. Oh, declaration about pedigree. Ganito lang ang simple. Sinabi kasi yung pedigree, kamag-anak mo.
tradisyon na ng pamilya nyo, tradisyon na ng pamilya na tuwing 7 years old, ang tradisyon na ng pamilya na tuwing 7 years old, paparalin nyo na ng grade 1 yung bata. Paparalin nyo na, ito, sample. Si Yana died from giving birth. Tama ba ito? Yana died from giving birth. Bago siya mamatay, she held her newborn son John. She whispered to her brother Edward, si Ray ang ama ni John. O, diba? Namatay siya sa kakapanganak. Bago siya mamatay, binulong sa kapatid niya na ang tatay na ni Ray, ang tatay ng anak ko si Ray, ang tatay ni John si Ray. 20 years later, in a probate proceeding for Ray's last will, o si Ray may last will pala. Diba? May last will testament si Ray. Si John's filiation was put into issue by Ray's sister Danica. Kasi anak niya pa rin eh. Kahit, diba, kahit anak siya sa labas, may makukuha pa rin siyang percent kahit unti lang doon sa mga ari-arian ni Ray. Ngayon, sabi ni John, narinig ko sa kapatid ko, sabi niya si Ray ang ama. O, pwede, kaya nga, para may makuha ang mana si John. Edward thus testified on Yana's declaration about John's pedigree. Edward also presented photos of John grade school, high school, and college graduation showing Ray and John together. Pinakita niya pa yung mga picture na si Ray at si John magkasama nung college graduation ni John. Yana's declaration is hearsay kasi nagawa siya galing sa korte tsaka patayin na siya. It is admissible however because she was John's mother, pedigree, di ba? Pamilya niya. So was John's mother and such as accurate information about John's pedigree. In addition, Yana's statement is supported by the photos. May mga litrato pa na si John, pati si Ray magkasama ng graduation. Ang tawag is declaration against pedigree. Kahit hearsay siya, ito, declaration about pedigree. Iba naman to. Family reputation or tradition regarding pedigree naman. Ito na magkaiba yun. Ito ng family reputation or tradition regarding pedigree. Example, during the trial, the age of Shasha at the time when she was raped was raised to an issue. Kasi alam niyo naman ba dati, yung statutory rape dati, under 12, ang pinaglalaban dito ng rapist, huwag statutory rape. Rape lang, kasi mas mabigat yung statutory rape eh. Na-put sa issue yung edad ni Shasha. Ano ba yan? 12 years old ba talaga yan or under 12 years old? The defense claimed that Shasha was already 13. O sabi ng defensor akusado, 13 na yan, hindi na yan 12. Dapat rape lang, hindi statutory rape. To rebut this, the prosecution offered the testimony of Shasha's aunt. Kasi nangyari dito, men, na wala yung birth certificate ni Shasha. Na walang patunay talaga kung ano yung edad niya. Kaso nangyari dito, the prosecution offered the testimony of auntie. Yung Aunt Lisa ni Shasha, in-offered as testimony. Sabi ni auntie, he testified that Shasha was only 7 years old at the time and that she was sure of this because in their family, they send their children to attend grade 1 class when they 7. Kasi grade 1 ngayon si Shasha eh. Ang sabi niya, ano yan? 7 yan nung na-rape, hindi yan 13. Kasi sa pamilya namin, tuwing grade 1, at tuwing 7 years old, sinasena namin sa grade 1. Ayun yung family reputation o tradisyon na yan nila tuwing grade 1. Matuwing 7 years old, papasukin sa grade 1. Natanggapin yung kahit hearsay. Tawag doon, family reputation o tradition about pedigree. Meron naman tayong common reputation. Example, in a case for kidnapping, a witness living with the locality was presented to prove that the place where the victim was taken was shown in the area of abandoned warehouse. The warehouse was a common reputation that it is abandoned and that nobody is present there. Diba?
Meron na tinatawag ng common reputation, totoo. Common na alam na ng lahat na yung building na yun sa abandonado. Ito pa, in a case for concubinage, the security guard of the condominium building testified that they knew the accused as the husband of the woman residing at unit 10G. The accused and the concubine have a common reputation that they are married. Kasi alam na talaga ng diyan na sila nakatira. Hindi niya alam ng guard kabit ng pala yun. Yun yung common reputation. Kahit hearsay yan, tatanggapin yan sa korte. Kasi common reputation yan. Alam na ng guard na, alam ko asawa yun. Ang pagkaalam ko, mag-asawa yan. Yung common reputation mag-asawa kasi lagi sila dito. Kahit hearsay yan, tatanggapin niya as evidence. O yung records of regularly conducted business activity. Ito yung example. Bella is a graduate school librarian. Librarian yung isa. O na 16 September, si Jestony nangiram siya ng libro on creating explosive. Doon po pumunta sa library. Nangiram siya ng libro about sa paggawa ng mga explosive, mga granada. When Jestony was checking out the book, Bella wrote Jestony's name on the book card. Diba pag nanghiraman ng libro sa library, lalagay yung pangalan ng hiram doon. And wrote the book information on Jestony's library. Nilagay niya doon kung ano yung libro na hiniram. The entries in the book and library cards are entries in the regular course of business. Lagi yung ginagawa ng librarian talaga. Ngayon, meron because as librarian, it was Bella's job to write them and she had personal knowledge that Jestony borrowed the book. Ang nangyari si Jestony, may nangyaring pagsabog. May nangyaring pagsabog na ang suspect or akusado ng si Jestony. Yung logbook doon sa libro, pwede kahit i-hearsay siya, pwede magamit as evidence. Pwede siya magamit as evidence kasi regularly conducted business activity yun eh. Normal yun na ginagawa yun ng librarian. Yan yung example yan. So topic na ito mga buddy, medyo malayo, medyo bira. Ang lumalabas lang dito lagi sa board exam, dying declaration, tsaka res gestae. Ito, common reputation. Tagal ko nang wala pa. Sabi ng ma-review ko dati, wala, bira. Wala lumalabas na ganyan. Focus tayo sa dying declaration, tsaka res gestae niyan. Pero discuss pa rin natin. Wala nyo pumitik, isa, sayang 1 point, diba? At least alam nyo. Parts of res gestae. Hearsay evidence is evidence not of what the witness know himself, but kung ano yung narinig niya sa iba, yun yung hearsay. It is not only limited to oral testimony, but likewise applies to written statements. Res gestae or things done refers to the circumstances or facts, declarations that grow out of the main fact and serve to illustrate its character. Okay, pinakasimpleng, wait, maghanap ako. Hanapin ko yung simpleng example ng res gestae mga buddy. May shit. Dada mga dito, simple lang natin. Hindi ko mahanap yung example ko eh. Yung matandang lalaki nakita niya na sinasaksak ni Pedro si Juan sa loob ng bahay. Nakita na matanda na sinasaksak ni Pedro si Juan. Yung matanda na sisigaw. Pinatay ni Pedro si Juan. Ngayon yung babae, nakita niya yung matanda na nagsisigaw na pinatay ni Pedro si Juan. Yung pagsigaw ng matanda na pinatay ni Pedro si Juan, it is a part of res gestae. Parte na ng pangyayari. Yan yung sabi ng res gestae. Ano ba yung pangyayari? Patayan. Diba? Yun yung pangyayari, patayan. Kung pagsisigaw ng matanda na may pinatay ni Pedro si Juan, part siya ng res gestae, parte na siya ng pangyayari.
Ayun yung rest just stay mga buddy. Yung pagsisigaw. Yung sinabi ng babae na rinig ko, yung matanda na nagsisigaw, pinatay ni Pedro si Juan. Pinatay ni Pedro si Juan. Parte na siya ng pangyayari. Kaya yung testimony ng babae, pag hindi mahanap yung matanda, pwede magamit. Kasi parts of rest just stay yung pagsisigaw. Kasi nagsisigaw siya kasi startling occurrence eh. Yung rest just stay kasi ba, kagigit lang. Ano din sa Tagalog? Ba, ito yung point in time na hindi na siya makapagsinungaling kasi nasa starting occurrence na natataranta na siya. Kung pinatay ni Pedro si Juan, hindi na siya magsinungaling. Parts na siya ng pangyayari. Yung testimony ng babae, kahit hearsay, pwede mo magamit sa parts of rest stay. Yun yung simpleng paliwanag. Sir, tanong po, O, tanong. part din po ba sir ng rest just stays pero yung habang pinapatay mo siya, sinasabihan mo siya ng mga nakaka-degrade sa kanya, sir? Ano? Ulit. Part din po ba ng rest just stay po yung habang pinapatay mo siya, sinasabihan mo siya ng mga nakakababa sa degradation? Parts ba ng rest just stay? Habang pinapatay mo siya, hindi yung sinasabi mo kasi pangyayari na yun. Hindi siya parts ng rest just stay, pangyayari na talaga siya. Yung rest just stay, parte ng pangyayari. Kasi habang mga sinasaksak or rape, nasabihan mo siya ng masamang salita or nakabawasan. Pangyayari na siya talaga. Yung rest just stay, parte ng pangyayari. Yung matanda, nakita ng matanda, pinagpapatay pinag-rape ni Pedro yung babae, yung nakita ng matanda, yung sigaw ng matanda, yun yung rest just stay, parts ng rest just stay. Kasi yung sinasabi mo na parte ba ng rest just stay, yung sasabihan niya ng masasama habang sinasaksak, pangyayari siya. Kasi yung parts of rest just stay, yung pag may nakakita at may sumigaw na ibang tao at sumigaw, yung parts of rest just stay. Pero kung siya mismo ang gumawa, hindi siya parts of rest just stay, pangyayari siya mismo. Yun lang yun. Okay po, thank you, sir. Yung iba ba din, hindi ko na, mga residual exception, wala namang, hindi na yung topic na yun. Hindi ko na di-discuss. Huwag nang reviewin yan. Testimonial of oral proceeding, mga bira na yan, learn treatise. Ito lang kapisaduhin yung mga buddy ha. Baka may pa-enumerate sa inyo. Yan, yung 1 to 13. Residual exception, bira. Ang lumalabas dito, ito, dying declaration. Focus kayo dyan. Declaration against interest. Parts of rest just stay. Yan, yung tatlo na yan. Huwag reviewin nyo yan. Ulitin yan. Yan yung mga common evidence. Lahat naman yan sila exception, sir, Cyril. Pero tatlo yung pinaka-common dyan ito. 1, 3, tsaka 7. Pinaka-common. At least alam nyo na. Baka pinagkaiba ng dying declaration sa dying declaration against interest. Diba? Pag inamin niya about sa pagkamatay niya, si Pedro mamatay, dahil declaration. Pag ang inamin niya bago siya mamatay, may kabit siya, may lupa siya doon. Declaration against interest yun. Ba ng evidence, no? Kaya magtanong sir, Tanong ba di? pag nabuhay po ba yung nagbigay ng tayong declaration sir, anong tawag doon sir? Ito yung badi. Ito, buti na tanong mo. Buti na tanong mo. Yung parts of rest just stay, may dalawa palang part yan, buti na tanong mo. Yung kanina example ko, siya, ikalawang part ng rest just stay. Pag yung dying, akala niya mamamatay siya eh. Pag namatay, dying declaration. Pero, no statement, nabuhay, parts of rest just stay, part 1. Pag nabuhay, parts of rest just stay, part 1. Ano din-discuss ko kanina, part 2. Part of rest just stay din yung body. Pag yung ko naman ng dying declaration, nabuhay pala. Kasi hindi naman niyo pa dito aking dying declaration, nabuhay eh. Kailangan niya mamatay. Pag nabuhay, parts of rest just stay na siya, 1. Yung na-discuss kanina, parts of rest just stay, 2. Yung sa startling occurrence, yung sumigaw-sigaw, pangalawa na rest just stay. Ito na lang natanong mo ba din? Di ba siya magagamitin yun sa korte? Ano na ba din? Oo, gagamitin pa rin as parts of rest just stay. At gamitin pa rin siya sa korte as parts of rest just stay.
Yung inamin niya, yung sinulat ng police officer. Kahit hearsay siya. Sagot mga dali. Yun. Confession. Confession, sir. Basic. Ayan. Admission. Pak. Inamin niya yung pak lang. Mission. Admission. Kasi nga, tingnan nyo ah. Ano ba yan? Admission or confession? Alam admission, sir. Alam ko pa ang combination lock sa tindahan ni Alipe. Ano tawag sa declaration? Admission yan. Admission. Admission lang, may namin lang siya. Baka sabi niya lang dito, alam ko ang code. Admission lang, pero pag sabi niya, oo, ako ang nagbukas ng pinto at magnakaw, di confession. Pero sinabi lang dito, alam ko ang code lang. Admission lang. Eh, sis, di ba? Pa-definition, man ito kasi ginawa ng ano ni examiner mga badi. Ginawa yung situational, kala niya mauto niya kayo. Kung kahit gawin niya yung situational yan, hindi kayo mauto niya ng examiner. Pa-definition, man na pa situational. First ban yan, tayo hindi na mapapauto. Inan niyo, sabi niyo. O, sagot. Anong klase ka admission yan? Absurd. Admission, sir. Ayun na nga eh, sa trial ginawa ang pag-admit. Judicial The judicial. commission. Paano pag sa media? Sa media, Extra. Extra, sir. Extra. pag sa police na umamin, Sir. pag sa bugot na umamin sa lawyer, extra pa rin. Extra. Pag sa judge o sa korte, judicial. Sagot, ano yan? Confession. 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 Nakikita ka ba? Nakikita ba? Yan sir, nakikita ba? Hindi naman ah. Hindi yan, huwag niyong tingnan. Kaya nga nagre-review tayo eh. Words, sir. May words. Keywords lang, keyword. Diba? Keyword. Ayan. Anong tawag dyan? Settlement. Contract. Charlie. Sir. Correct. Offer of compromise by the accused may be received in evidence as implied admission of guilt. Saan? Yung compromise pwede magamit as ebidensya sa anong case? Ha? Sa criminal case, pwede magamit yung offer of compromise as an implied. Pero sa civil case, hindi pwede. Ito masarap case ng RH, no? Siyempre, sir. Matik na yan. Penthouse. O, true or false? Basahin nyo. True, sir. True. Sir, true. Alpha. Not admissible in evidence against the accused. Tama, true. Yan. True or false? False. Trolls. May 50-50? Trolls? No. Anong sagot? True or false? False. Rule in an offer to pay. O, binayaran mo na nga eh. Admissible ba sa ebidensya? Nagbayad ka na nga eh. Sa ano ha? Hindi mo naman inamin. Binayaran ko na nga, na-aksidente ka. Binayaran na nga kita. Gamit daw pang ebidensya. False yan. False pa rin, sir. Dapat hindi. False. False. False, sir. Sige nga. Ano pa, sir? Anong role to? Kung saan yung right sa mga party, hindi siya pwedeng madamay kung umamin yung kasama niya. Ha? Charlie, sir. Charlie. Synonyms yan. Synonyms yan. At least alam nyo na. Okay. Magkamali sa review, wag lang sa board exam. Synonyms yan, dalawa na yan. Yan. Except, admission by third party.
Except, Eco, sir. Echo. hindi naman kasali ang tuition payers. Wala yan. Gawa-gawa lang yan. O anong tawag dyan? Narinig niya na umamin na yung kasama niya. Pero wala na nahimik siya. Thus, who does or say nothing. Narinig niya na amin. Ano tawag niya? Delta, sir. Anong tawag dito? O, ayan na. Agent ang umamin. Tuition ba? Passenger or agent. Ito. Ano yan? Ano yan? Privy, sir. Charlie. Admission by privy. Kylie, sir. Corpus delicti may reperto. Perfect. Sir, Delta. Delta, sir. Delta. All of the above. Delta, sir. Delta. Ito, sir, Delta. Lahat yan ibig sabihin niya ng corpus delicti. Sige na, ano tawag dito? Yung tatlo kanina, confession na criminal case, corroborative. Yung tatlo kanina, Luzon, Visayas, Mindanao, umamin sa isa't isa. Interlocking, confession. Ano ang tawag dito? Kung ano yung ginawa niya dati, hindi na pwedeng gamitin yung ebidensya laban sa kanya ngayon. Dati ka na, Bravo, sir. Charlie, Charlie. previous conduct and similar acts evidence, paras lang yan. Banat ng banat. Babasa, ano yung muna. Huwag kayong sagot ng sagot. Paramdaman niyo muna. Ayan. Anong tawag doon sa walang personal knowledge? Charlie, Witness evidence. na Ganyan. Letter C. Teka lang, evidence. Charlie. Ayan. Ang tawag dyan. double hearsay. Perfect. Ayan. Ito, sige nga, sagutan nyo nga. Hindi ko ito discuss kanina eh, pero try sagutan kung kaya nyo. Bravo. Independent relevant statement. Delta. Minute, pwede bang tayo declaration? Hindi. Delta. Mahinay ganito yung badya. Lumabasin to sa board exam definition ng independently relevant statement. Diba alam nyo na kanina? States that when the testimony is presented to establish not the truth, but only the tenor of the statement. Diba? Narinig ko, not the truth. Wala akong pakal kung totoo man o hindi yung sinabi niya. Basta ang gusto ko lang patunayan, may sinabi siya sa akin na siya ang pumatay. Not the truth, but gusto mo lang patunayan yung tenor of the truth, part ng truth. O, sabi niya sa akin sa morgue na nakita niya, yun ang gusto kong patunayan, ang tawag doon, independently relevant statement. Ang keyword ko dito mga pa dito, tenor of the truth, or tenor of the statement. Pag nakita ko niya, matik, independently relevant statement. Yan. Anong tawag dyan? Hearsay. Hearsay evidence. Hearsay. Evidence. Lahat yan mga rason para i-exclude yung hearsay. Except, lahat yan i-exclude. Mali eh. Ano yan? Hindi kasali. Analyze. B. Lord Master. Sir B, sir. B. Presence. Yan. Ba, presence, pwede nga siyang i-cross-examine, hindi na hearsay yun. Mapagando na siya sa korte, yung witness, tapos kino-cross-examine na siya, hindi na hearsay yun. Pero pag hindi siya pwedeng ma-cross-examine, magiging hearsay yun. Absence of demeanor of evidence, absence of oath, lahat yan sila. Ha? Reasons para exclude yung hearsay.
Ito, isa gawa-gawa lang to. Sige, sagot. Delta sir. Di ba yung 1 to 13 kanina? Alam, hindi ka salo dyan. Purpose delicti. Delta. Ayan, purpose. Ano yung body of the crime? Ito yun sila, Yan. Gagaling nyo na. Dati nung nag-review ako, hindi ako ganyan kagaling, Ngayon, lulupit nyo. Lugi. Tama na tayo ko na. Balik ko na lang ang bayan nyo. Lugi na ako, Dapat mag-top 1 kayo, Sir, tanong. Tanong. Sir, anong kaibahan ng judicial confession at judicial admission, sir? Ano ang kinabagan ng judicial admission tsaka judicial confession? Kasi ba, dito lang yan sa confession. Parehas lang naman sila, Ang similarities nila, buddy, ang parehas nila, para sa korte nangyari, judicial, Judicial. Judicial confession, judicial admission. Yung confession, umamin ka, ako ang pumatay. O inamin mo sa korte na ikaw ang pumatay. Yung admission, inamin mo lang, may inamin ka lang sa pangyari. O korte, akin yung barel. Alam ko yung passcode ng lock, pero hindi ako nagnakaw. May inamin ka lang sa pass, pero hindi yung guilt. Pero kaya ng judicial confession sa admission. Para sa naman sila sa korte, pero yung isa inamin yung mismo yung guilt. Ako pumatay, ako nagnakaw. Yung isa, may inamin lang siya sa pass. Alam ko yung code ng lock, pero hindi ako magnakaw. O, admission lang, judicial admission lang. Kuha. Kuha, sir. Salamat. Sir! Sige nga, analyze. O, ginawang situational examiner. Kala nyo, sabi ng examiner, tang ina nyo. Kala nyo, makahirapan ko kayo. Sige nga, sagutan nyo. Sagot nyo dyan. Bravo sir. Bravo. Sa X, nabaril siya ni Y in the course of robbery. On the brink of death, sabi ni X kay W, Barangay Tanod, si Y ang bumaril sa akin. In the trial for robbery of homicide, X's declaration can be admitted only as the declaration. Natanggapin lang siyang declaration about saan? Si robbery, di ba? Saan? Dahil declaration about sa? Bravo sir. Bravo. Di ba? Homicide lang. Homicide. Homicide lang. Kasi ang sabi, di ba sa declaration, about surrounding death, pagkamatay lang niya. Yung robbery, wala nang pakalang declaration dun sa robbery. Sa pagkamatay niya lang. Sa homicide, to prove homicide lang, hindi to prove robbery. Sige nga, ano yan? Kung startling of crimes, nakakit lang pangyari, yung sisigap ng matanda. Ano tawag dyan? Part of this. Letter B. Basic. Ito mga bati, makatanong ko sa board exam na nakaraan, bravo. Yan, parts of rest just stay. Ano to? Sige nga. Delta sir. Resisting. Wounded, hindi naman namatay, men. Wounded. Namatay ba? Delta. Delta. Pag hindi namatay. Pag hindi namatay. Rest just stay. Magiging part siya ng rest just stay pag hindi namatay. Hindi naman namatay. Yung res judicata, dito ng double jeopardy, dinisayos natin yan sa procedure nyo. Pati yung one sir, madadaanan ba rin yung one sir? Yung motion to pass. Oo, lahat yun sa procedure, pati. Ito yung procedure nyo. Pati yung criminal, ang dadaan natin, motion to quash, motion for consideration, ano pa yan, motion to basic. Basic, gagawin natin basic yan. Demurrer of evidence sir. Dadaan natin yan, demurrer to evidence. Dadaan natin yan sa procedure. Kalma lang. Ako bahala dyan. Borso, bahala dyan. Yung may natin yan. Ito mga tayo, pause mo na sa evidence. Pause mo na sa evidence. Procedure na kasi yan, buddy. Another topic yun. Sige, banat. Analyze. Anong tawag dyan? Analyze muna, analyze.
Alpha, sir. Alpha. Pasal Alpha. Oh, sige. Bravo. Wait. Dying declaration. Ha? Died or the victim died. What it classifies as answer? Dying declaration namatay. Last will ng testament, pag nagpamana ka ng lupa, Pamana pala. matanda ka na, nagpamana ka, yan. Laster will pamana. Oh, dito. Uy, Graf Gomez, sagot na. O para basa. When Dennis was stabbed on the chest during the street brawl, he instinctively shouted for help. Vincent, who was nearby, heard the shout and immediately ran towards Dennis, who upon inquiry stated, si Eugene ang pumatay sa kanya. Dying declaration pa. Alpha, alpha. Ay, hindi. Wait lang, namatay ba? When Dennis was stabbed on his chest during a street brawl, he instinctively shouted for help. Vincent, who was nearby, mas malapit, narinig niya. Upon inquiry, stated that Eugene, Dennis, who upon inquiry stated that Eugene, oo nga, sinabi niya, if Dennis died, ibig sabihin namatay eh. Dying declaration, namatay siya. Sige nga, analyze, practice. Ang sagot naman din. Alpha, sir. Alpha. No, sir. Alpha. Okay, very good. No. Kasi hindi na namatay ah. Die declaration, no. Because it was not made under the consciousness of an offending. Very good mga di. Gumagana yung utak no, ng pinang evidence yan, basic. O situational question na mahirap, basic yan. Ayan, sige. What if 24 hours after the victim was brought to the hospital and Mar is now recuperating, ibig sabihin recuperating siya, ginaganon no? Mabinubuhay. When the police arrived and conducted the interview 6 hours after the interview, Mar passed away. Ibig sabihin, no, ba si Mar, no, ginaganon no, pinapump, binubuhay. What if 24 hours after the victim was brought to the hospital and Mar is now recuperating? Ibig sabihin pala ng recuperating, bali nagpapagaling. Kala ko binubuhay. Bobo sa English. Nagpapagaling. Nagpapagaling pa lang. Ibig sabihin buhay. Nung pumunta yung police doon, nag-conduct na interview, di ba? In-interview siya ng police, recuperating, buhay. 6 hours after interview, namatay. Can the police offer testify on the matters given by Mar during interview? Pwede ba? Yes, sir. O ano? Dahil pa yung yes yan. Charlie. Parts of registry. O kasi, kahit namatay pa siya, nung in-interview siya ng police, yung nagpapagaling, recuperating. Nagpapagaling. Ibig sabihin buhay. Hindi siya, ang sabi diba sa dying declaration, nung kinukuha yung statement at naghihingalo, impending upon death, naghihingalo. Dito hindi naghihingalo, yan yung keyword recuperating, nagpapagaling. Ibig sabihin, hindi siya dying declaration, para maging dying declaration, kailangan naghihingalo yung biktima. Namatay lang yung 6 hours. Parts of registry, very good. Alam niyo naman kasi yung independent relevant statement. Eh. Sige nga, it is not dying declaration. Will you still offer the statement of the police as evidence? Kung hindi ito dying declaration, pwede yung pa rin ba kayong sinulat? Kung hindi tayo, pwede pa rin may offer as evidence? Yes or no? Delta. Yes. Yes. Sa Filipino Religious Statement. As a part, as a Delta. ha? Pwede, as a part of this day. Baka hindi na siya dying declaration. Oo, ba? Hindi siya dying declaration. Kasi nabuhay. Hindi siya dying declaration kasi nabuhay. Pwede mo siya ngayon offer as evidence? Yes, as a part of rest this day nabuhay. Pwede pa rin. Lahat yan elements ng dying declaration. Ang tawag dito complex multiple choice question kasi choices na may choices pa. Masagot. Yan choices mo pa oh. Green shot ng George.
Ang hirap. Bravo, sir. Pas. Okay, very good. Bravo. Yung part, kasali ba yan? Wherein the declarance is subject of the inquiry? No, sir. At yung ano, yung bravo, ay yung, ano tuloy, yung pangapat na the inquiry inflicted to the defendant is not fatal. Kung hindi nga fatal, ibig sabihin, buhay. Hindi man fatal. Kailangan ito naging ano, not fatal, not fatal. Very good, very good. Magaling niya mga bata ko, ah. Banat. Which of the following is not elements of res gestae? Ayan na pala. Charlie, may sagot ng puti. Kasi yung Charlie, kaninong elements yung Charlie? Declaration, sir. O dahil, yung declaration yan. Hindi yan res gestae. Bakong saan pa ako nagagilap nitong mga question na to, ah. Okay ba? Anong tawag dito? Ano, sir? Bulit sa kung Mga natok mga question dati, mga sinaunang tanong. Ba, umiikot lang sa res gestae, dying declaration, tsaka declaration against interest, di ba? Yun ang aralin nyo yung tatlo. Ito, ano tawag dito? Relationship, anong term? Family genealogy, birth, marriage, pedigree. Ang pedigree yan, hindi nga pagkain ng aso, iba yun. Pagkain pedigree, relationship, family genealogy, birth, and marriage. Opinion na. Wait lang. Opinion ay opinion rule. Opinion, evidence, or testimony refers to evidence of what the witness thinks, believes, or infers in regards to facts. So ano? Ayan yung opinion, evidence, or testimony. Pwede ba yung tanggapin as? Pwede ba yung tanggapin? Depende. Huwag lang hearsay. Diba? Ayan yung opinion, evidence. Kung ano yung pinaniwalaan ng witness, yan. Ano yung beliefs, ano nasa isip niya, with regards to the facts in dispute. The opinion of a witness on a matter requiring special knowledge, skill, experience, training, or education may be received. Anong tawag dyan? Anong tawag dito sa opinion na to? Ha? May skill, may experience, may training. Anong tawag sa opinion na yan? Expert or ordinary? Expert, sir. Diba? Expert, opinion. Kasi itong kanina, ordinary. Meron tayong expert witness, tsaka expert. Sila yung mga tao, ano? May merong possess of specialized knowledge. Ballistician, diba? Ano pa? Question doon kami ng examiner, and sila yon, mga expert. Yan na yun. Hindi ko na yan, ano. Expert. Alam mo na yan, expert. Itong pagkakabalit ng kanya ng evidence nito, ah. Character evidence, wala na yan mga kapatid. Ano yan, disregard yun na yan. Bira, walang lumalabas sa ganyan na tanong. Kaya na 20 lang yung tanong sa board. Sa evidence, 20 yung kukunin, pero yung alam nyo, mahigit sa daanan, no? Ayan, ordinary witness, tsaka expert witness, basic. Kailangan pa bang ano yan? Kailangan pa bang memorize yan? Like, yun na yan. Special skill. Ito meron. O sige, ano yan? Alpha, sir. Alpha. Opinion, evidence. Asa general rule yung opinion ng witness, admissible ba? Yes. Sir, not. Asa general rule? Bravo, sir. Bravo. Sir. Asa general rule yung opinion ko siyang pumatay, opinion ko siyang nang iyot, opinion ko siyang nagnakaw. Pwede ba? Opinion lang.
Bravo na, bravo. Not admissible. Hindi siya, general kung pinag-usapan, general rule. Pero pag yung, ano yung kailangan para maging admissible yung opinion, merong, ano yun? Personal, Knowledge. personal knowledge para maging admissible. Kailangan may personal knowledge para maging admissible. Walang tawag dyan. Expert, sir. Expert. Expert, sir, expert. Bravo, sir, bravo. Benito. Benito. Sa letra B. Sino to? Expert. Bravo, sir. Expert. Expert. Bravo, sir. Benito Solodin. Lahat yan requisites for the admissibility na expert opinion. Lahat yan, except ang hinahanap. Lahat yan requisites for the admissibility na expert opinion, except. Ano yan ha? Sorry. Sorry. Yun na yan, sir. Not familiar. Ano ka, hindi ka nga familiar. Ito yung mga expert. Ano mo? Ano mo yung balik? 10 minutes. 10 minutes ulit, 10 minutes break. Burden of proof na tayo, tsaka burden of evidence. Lapit na. Matigas-tigas yung evidence, no? Pero ang basic, yan. Basic. Tugtog muna tayo.